Bakit hinayaan po natin? Bakit hinayaan ninyo na singilin ng taong bayan ng systems loss doon na lang sa non-technical? Yung technical, naintindihan ko po, law of physics po yun. Parang yelo, natutunaw. Pero yung non-technical, yung pilferage, yung jumper, yung illegal connection, bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan, na tayo ay pinaparusahan, yung isang consumer, dahil ninakawan si Meralco o si whoever it is, distribution utilities, babawiin sa amin? Why did you not act on it? Why did you not do anything about it? For several years, ngayon lang po na-discover na meron palang ganito, na sinisingil kami ng systems loss ng non-technical dahil may pilferage, dahil may illegal metering, may nagja-jumper, hinayaan lang po natin. What did we do something about it? Kung hindi pa nabanggit ngayon, kung hindi pa nabanggit sa SONA, kung hindi pa nagkaroon ng hearing itong Committee on Energy last week, hindi natin matatalisod ito. Bakit po nahinayaan natin? Parang we renege on our duties, di po ba? Dapat ho, trabaho nyo po ito na, teka muna, bakit nyo sisingilin distribution utility sa mga tao sa kapalpakan ninyo, nag-illegal metering, nag-jumper, sisingilin nyo itong consumer na ito, paparusahan nyo itong consumer. Why is that? Why did we just let it go for several years? Can you explain that, Attorney Juan? Gaya po ng nasabi ko, Mr. Chair, ito pong pagkakaroon natin ng system loss cap ay nagsimula at nababatay doon sa Anti-Pilferage Act noong 1990s pa, o ito yung RA 7832. At ang layunin nga po nung pagkakaroon ng cap at yung pagpapababa ng cap na ito, legislated cap ito, over time ay ibinaba, ay para mapababa yung gastusin relating to pilferage. Kaya nga po anti-pilferage. So ibig sabihin po, doon sa batas na yan mismo, doon sa pulisiya na nakapaloob dyan sa batas na yan, ay pinapayagan, this is a legitimate cost, pero subject to a limit. At ito nga po ang aming tinutukoy ngayon sa pag-aaral ng kung ano yung nararapat na cap, bagong cap, kung itong para sa non-technical loss ay totally pwede na nating ma-zero ang cap para dito, nang sa ganon ay wala na po talaga magiging recovery. Thank you. Ito po yung hinahanap natin ng komite na ito. Siguro unahin na po natin itong non-technical, itong mga pilferage, illegal metering, tampering. Huwag na hong isingil sa mga kababayan natin, pati yung VAT